Parang pag nandito ka, parang may mga crocodile or ahas talaga mga kangiti. Mga kangiti, naubos na yung pasensya ko. So, di pa kasi ako nakakapasok dito mga kangiti. So, try natin pumasok. At pagpatuloy nyo lang po yung napaka-sipag at napaka-kabaitan nyo sa amin. Dito muna ako para habang wala pang tatay, baka mapagalitan tayo. Akala mo mga kangiti, pag pumunta ka dito sa bukid ni Lakin, akala mo, sarap dito pag may problema ka. Dito ka lang. Ito yung manukan natin dati. Dito kami laging dalawa ni boss nung wala pang kubo. Hello mga kangati. So yan, nakabihis na tayo ulit dahil ito na yung araw na uwi tayo ulit ng Batangas. So biyahe na ako mga kangati. Late na ako. Alas 7 na ako makakaalis mga kangati. Tanghali na ako nagising kasi late na ako nakatulog kagabi, kaya yun. Biyahe na muna tayo mga kangiti. Tapos siguro na lang tayo magkita-kita pag nasa Batangas na ako. Kasi hindi na ako magbablog para mahirap mag-vlog kasi pag nasa biyahe-biyahe. Kaya, let's go mga kangiti. Mamaya lang ulit. Ay, magbababay lang pala tayo kay madam. Neng! Uwi na ako. Alas 7 nun, nag-late na ako nagising. Bye-bye. Ingat ka dito. Lock ko na lang yung gate. Pagpaalam na tayo guys. Let's go, let's go. Biyahe na tayo. Tanghali na. Oh my God. So yun nga mga kangiti. Biyahe na tayo. Nakasakay na ako dyan ng bus mga kangiti. At sana ganito lang kabilis mga kangiti yung biyahe natin. Pero hindi. At alam nyo ba mga kangiti kung ilang oras ang biyahe ko papunta ng Nasugbu, Batangas? Hulaan nyo. Char, siguro abot tayo ng 3 hours mga kangiti. Bukod pa yung biyahe ko pasakay ng bus, siguro abot tayo ng mga 4 hours, ganun. 4 hours o kaya 3 hours and a half para lang makauwi tayo dito sa Nasugbu. Ganun kalayo, ganun katagal yung biyahe ko mga kangiti. Wala, share ko lang sa inyo guys. Sana ganyan na lang kabilis, no? Mga kangiti, dito na tayo sa init mga kangiti. Dito na tayo sa Nasugbu. Dito tayo sa McDo. Bumili lang ako ng mga pasalubong para kay Lakin. Tapos bumili ako nung pangpatak niya sa mata kasi di ba may sore eyes siya. So papahinga lang ako saglit, tapos sasakay na tayo ng tricycle. Tapos uwi na tayo ng bukid. So mamaya na guys, may sounds eh. Mamaya na ulit. Pasalubong kay boss. Pasalubong sa aking anak, mga kangiti, dog food nandyan, tsaka kay la baby. Ang dami kong bit-bit. Hello mga kangiti, welcome back po ulit sa ating channel. So yun mga kangiti, oops! Nandito na tayo sa Kubunuto. So hindi ko na kayo na-update nung pag-uwi natin dito dahil marami akong naiwan na gawain dito sa Kubunuto, kaya nauna na yun mga kangiti, kaya hindi ko na kayo masyadong na-update. So ngayong araw mga kangiti, tayo ay magbablog. Since nandito na nga tayo kasi kailangan natin mag-vlog kasi sayang naman ang araw nang wala tayo nagagawa na content, na hindi ko kayo dyan, na wala tayo nagagawang content mga kangiti. Kaya yun, so magbablog tayo ngayon mga kangiti at di ko ulit alam kung anong gagawin natin vlog. As always. Pero, ayan, pan-jogging. Kasi, magkukunwaring jogging tayo, mga kangiti. Hindi, joke lang mga kangiti. Mag-ano lang naman ako, magwo-walking. Kasi medyo tanghali na tayo nagising, kaya hindi ko na siya madediretso ng tuloy-tuloy dahil tanghali na mainit na masyado mga kangiti. Pero sana magtuloy-tuloy na yung gantong panahon para hindi mahirap kumilos pag naulan. So, mag-jogging ako mga kangiti kasi ang dami kong nakain nung umuwi ako ng Cavite. Ngayon, nag-birthday si Kat. Kumain tayo ng madami.
Tapos mga cake, matatamis. Kaya naisipan kong mag-jogging mga kangiti. Ang tagal na lang last na jogging ko dyan sa vlog. Pero nung di ako nagbablog mga kangiti, nagja-jogging naman ako. Hindi ko lang inaano sa vlog, pero nagja-jogging naman ako. Ngayon tinutuloy-tuloy ko na yung pagja-jogging mga kangiti kasi kailangan ng exercise ng katawan ko. Like kung sinasabi dyan, paulit-ulit ako mga kangiti na kailangan natin mag-exercise kasi part yun para mabawasan yung mga taba-taba sa ating katawan. Na ako talaga, kahit anong gawin ko ngayon mga kangiti, ang hirap magpapayat mga kangiti. Ewan ko, ganito na siguro talaga yung katawan ko. Pero anyways, kailangan pa natin ng push para, alam mo yun, mas mabawasan pa tayo ng timbang. Ang mali ko lang din kasi mga kangiti, mataas yung pagkain ko ng calories. Kaya, ayun, kahit nagja-jogging ako, parang wala din. 'Di ba? Pinapahirapan ko yung sarili ko sa wala. Tanga-tanga, 'di ba? Char. So, ayun mga kangiti, mag-jogging lang tayo, mag-walking or jogging lang tong gagawin natin. Tapos, papakita ko sa inyo dun yung update ko lang kayo dito sa bukid kung ano na yung mga lagay doon sa palayan. Sayang hindi ako nakasama doon sa palayan kasi gusto ko sanang magtanim ng palay ulit katulad ng ginawa natin last year. Pero hindi ako nakasama kasi nga yung saktong nagtanim sila mga kangiti, umuwi ako ng Cavite. Kaya ayun, hindi tayo nakapagsama sa tanim. Pero meron na doon, nakita ko may tanim na ng mga palay. Kakatanim lang, so silipin natin siya mamaya. So, ayun mga kangiti, for the meantime, mag-warm up lang muna ako. Tapos, ikot lang ako saglit dito. Tapos mamaya punta tayo doon sa labas kasi bibili rin ako. Tapos dito, kung ano na yung gagawin ko ngayong umaga, mapakita ko lang sa inyo. Samahan nyo lang ako dyan mga kangiti. So, let's go! So yung mga kangiti, di ba? Warm up pa lang yan mga kangiti, pero pinagpapawisan na tayo. Pero anyways, ikot lang ako dito mga kangiti, so dyan muna kayo. Tignan nyo lang dyan kung ano yung ginagawa ko. Let's go. So yung mga kangiti, ikot lang tayo dito kasi dito lang naman talaga yung ano ko, joggingan kasi malawak naman dito sa bukid, kaya dito lang tayo nagja-jogging, 'di ba? Ayan, ikot-ikot lang ako dito. Ikot lang ako diyan. Ikot lang ako dito. Tapos babalik ako ulit doon. 'Di ba? Ang layo din kaya ng ano dito. Ang daan ng papunta dito sa inyo. Dito sa kubo natin. Hindi ko alam kung ilang meters to, pero malayo din siya mga kangiti. So, napakalaki nung daan. Tsaka ng palaisdaan. Kaya, grabe, hinihingal na kaagad ako. Hindi pala yung natatakbo natin. Hingal na agad mga kangiti. Warm up. Grabe. Ang sarap kumain. Ang hirap magpapayat mga kangiti. Kung alam nyo lang. Kaya napakaswerte mga kangiti nung kain ng kain. Pero hindi sila nataba. Alam mo yung ganun pa rin yung katawan nila. Kasi iba-iba tayo ng body type. Ako, konting kain ko lang. Or kumain man ako ng konting madami. Ang nangyayari, dagdagan ako agad ng 1 kilo, 2 kilo. So, ganun yung type ng katawan ko mga kangiti. Parehas kami dalawa ni Kat, pero si Kat kasi,
tagtag kasi yung katawan niya dahil sa trabaho. Kaya ganun yung katawan niya ngayon, pumayat siya. Tapos puyat. Kasi may time na schedule niya. Panggabi siya hanggang umaga. Eh ako naman, hindi ako masyadong tatagtag yung katawan ko dito kahit naglalakad ako dun na malayo. Tapos kain pa ako ng kain, di ba? Kaya ganito yung nangyari sa katawan ko. Tumaba, mga kangiti. Pero, ayun na, umiyak na yung kapatid. Umiyak na si Charlie. So, dinaldal ko lang talaga kayo dyan kasi pupunta na tayo doon sa bukid, mga kangiti. Grabe. Konting jogging pa lang to guys. Pawisan na ako. Kaya siguro din di rin ako masyadong tumataba ng sobra, mga kangiti. Kasi, yung talagang sobrang obese. Ganon. Kasi, pawisin ako, mga kangiti. So, kahit pa paano, kahit nakaupo nga lang ako, pinagpapawisan ako. Kaya kahit pa paano, yung iba kasi, na medyo chubby, hindi sila pawisin, mga kangiti. Kaya, tumataba sila ng tumataba nang walang exercise. Ako, pawisin. So, kahit pa paano, lumalabas yung toxic sa katawan ko, yung fats. Kaya, hindi talaga ako tumataba nung yung sobra-sobra. Ito na yung pinakamataba akong tumaba ako, mga kangiti. Pero never pa ako tumaba nung sobra-sobra. Kahit may lahi kaming obese. Sa father side ko, mga kangiti. May lahi kaming obese eh. Kasi yung father ko ay yung body type ng katawan ko, mga kangiti. Pasensya na kayo guys kasi magulo tong tripod natin. Yung body type ng katawan ko, mga kangiti, sa father ko nakuha. Kasi mother ko payat siya, mga kangiti. So hindi ko nakuha yung mother's figure ko na payat. Uy, walang tao dito sa bukid. Dito sa mga inay. So, ito tayo dito. At para doon ako dumaan sa kabila. So, hindi na ako nakakadaan dito, mga kangiti. Kasi dati, dito talaga kami nagsistay ni Ken. Dito, wala pang kubo. So, ito na yung natin dito. Dito kami dito, mga kangiti. Dito kami palagi. Diyan, ito na yung manukan natin. So, yung mga kangiti, naalala nyo ba dito? Ang ating manukan. Ito yung manukan natin dati. Dito kami laging dalawa ni boss nung wala pang kubo, mga kangiti. Wala, dito lang ako nakahiga dati. May upuan lang dyan. May duyan dun dati, dun. So, naisip namin baka sa mga susunod na months, mag-aalaga kami ulit ng manok, mga kangiti. Kasi dati, naman, ang ginagawa namin, nag-aalaga kami, uwi pa kami ng bayan. Kasi doon yung bahay nila kayo, sa Wawa eh. So ngayon, ito, dito na kami nagsistay. So, hindi na namin kailangan umuwi ng bahay. So, madali na natin maalagaan yung mga manok. So, ayan siya. Ganito yung lagay dito, mga kangiti. An-update ko lang kayo kasi hindi ko alam kung anong gagawin kong vlog, mga kangiti. Pagpasensya nyo na kung ganito na ulit yung vlog natin. Pero babawi ako sa inyo ng medyo maganda-gandang vlog. So, ayun. Ayan yung mga manok dito. Hi guys! Umunti na sila guys eh. Ayan o. Ayan na lang sila. Unti na lang sila guys. Nabenta na ata yung nabenta na ata yung ibang mga manok. So, dito na tayo sa palayan, mga kangiti. Grabe pa natin. Hey! Uy! Ayan na, mga kangiti. Inaano na yung mga palay. So, yun na yung mga palay, mga kangiti. Yung dun sa kabila, hindi pa na ata nalalagyan. Pero ito, nalagyan na dito. Napakainit na guys. Silip lang tayo dito. Yan ang mga, tita ni Ken. Daan lang tayo dito guys. Baka pagalitan ako, mga kangiti.
Ipapakita ko lang sa inyo yung dito. Yung palay. Whew! Ayan na siya guys, oh. Dito tinamnan din. Dito. Das dati doon ako nagtanim eh. Naalala ko doon eh. So, ayan na siya guys. Ang ganda na. Ayan na, oh. So, punta pa tayo doon guys. Sa mga kangiti. Grabe, ang ganda na dito. Oh. Dito muna ako para habang wala pang tatay, baka mapagalitan tayo. Sabi ano ginagawa ko dito sa palayan. So, ayan, dito tayo guys. Ang ganda ng mga kangiti. Ang ganda ng mga palay. Sayang wala tayo nung, nagtaniman dito. Pero anyways, i-tour ko lang kayo ulit dito. Ay, ang tigas talaga ng ulo ng mga anak ko. Mga kangiti, naubos na yung pasensya ko. Ilang beses na sinabihang umuwi. Ay, mga kangiti, ngayon lang nawala ang mga asungot na sumusunod sa akin. Ang mga anak ko. So, lakad lang tayo dito guys. Alam ko naman na napanood nyo na to dito mga kangiti, pero syempre 1 year ago na yun. So, update ko lang kayo. Ganun pa rin naman mga kangiti. As always. Palayan. Someday, magkakaganto rin ako mga kangiti. Kasi, gusto ko ng farm. Mga kangiti. Diba? Gusto ko magkaroon ng farm mga kangiti. Lahat naman tayo siguro. Gusto natin pag nag-settle down tayo, meron tayong, alam mo yun, meron tayong maganda na bahay na pag-settle down. Siyempre, bonus na lang yun pag may mga gantong palayan, may mga farm, diba? Pero yun yung gusto ko. Simple lang. Gusto ko nga mga kangiti, like sinasabi niya, gusto ko malapit sa sa dagat. Tapos, pwede ba magtayo ng dagat sa farm? Malapit sa dagat. Malapit sa dagat siya, tapos may farm. Tapos may palayan. Pwede ba yun mga kangiti? Ang dami kong gustong gawin sa buhay, no? Pero, anyways, hoping na sana matupad natin lahat ng mga gusto nating gawin or para akong tanga mga kangiti na may mental block ako sa sinasabi ko sa inyo. Pero so yung mga kangiti, dito na tayo sa palayan. Tapos andito na naman yung buwi. Sumunod na naman. Pagkakulit ng mga ito Tigis ng ulo mga kangiti. So ayan, grabe ang gagaling ng mga nagtatanim dito yung sa manggahan. Kasi lahat na-experience ko rin kasi mga kangiti na magtanim dito eh. Sobrang hirap magtanim ng palay mga kangiti. Hindi biro mga kangiti sa initan, tapos putik-putik, tapos nakayuko ka, diba? Sobrang mahirap magtanim kaya dapat lahat ng mga nagtatanim ng palay or dapat lahat ng mga nagtatanim, nagbebenta ng mga bigas sobrang natin sa kanila. Dapat grateful tayo sa kanila kasi sobrang galing ng service na ginagawa nila para makakain tayo. Syempre sila yung dahilan ba't nakakapag-produce ng mga bigas, 'di ba? Kasi dahil sa kanila nagtatanim sila, 'di ba? Sa sipag nila, 'di ba mga kangiti? May iba naman na yung machine na gumagawa ng bigas, pero sa katulad nitong mga probinsya mga kangiti, syempre ay nagtatanim pala ng palay, may gumagawa ng bigas. 'Di ba? Sa mga katulad dito sa probinsya talagang alam mo yun, dugo at pawis yung ginagawa nila para lang makapagtanim dito ng palay. Kaya sobrang salamat po sa lahat ng ating mga mga magsasaka dyan na nagtatanim ng palay. Sa lahat ng mga sa bukid, sa mga nagagawa ng mga service, nagtatanim ng gulay, lahat-lahat mga kangiti. Thank you po sa inyo kasi hindi dahil sa inyo mga kangiti natin dyan, yung mga kasamahan natin sa mga nagtatanim, wala tayong makakain mga kangiti ng mga gulay, yan, di ba? Yun. May makakain naman tayo, pero yung mga gulay, pag gusto natin kumain ng gulay, pati mga mangingisda, di ba? Sila yung dahilan kasi sila yung service na ginagawa nila. Kaya tayo nakakabili ng pagkain.
dahil din sa kanila mga kangiti. So, ayun, pakita ko lang sa inyo dito mga kangiti yung palayan. Yan na siya guys. Oh. Sobrang doon pa yan mga kangiti eh. Doon hanggang dito. Oh, grabe. Akala mo mga kangiti, pag pumunta ka dito sa bukid nila Ken, akala mo, itong bukid nila, maliit lang mga kangiti. Akala mo maliit lang kasi pag dadaan ka dito, may mga nakaharang dyan na mga puno. Pero pag pumasok ka dito sa loob, dito katulad ng dinaanan ko mga kangiti, sobrang lawak ng palaisdaan nila dito mga kangiti. Hanggang doon, sa dulo, doon pa. Sobrang laki. Kaya, ang galing, di ba mga kangiti? Kasi, ayun, gusto ko din i-shoutout kay si Kuya Kadjaw. Ayan, sila Kuya Kadjaw, Papa ni Kure. Kasi, siya nakikita ko, maaga pa lang dito mga kangiti. Sobrang sipag. Siya yung nag-aararo dito mga kangiti kahit siya lang mag-isa. Kaya shoutout po dyan sa Papa ni Kure, si Kuya Kadjaw. Sobrang sipag kasi nakikita ko dito pag maaga minsan umaalis kami dito mga kangiti. Nakikita ko siya. Kaming dalawa ni Ken. Dito siya lang mag-isa. Nag-aararo siya dito. So, yun. Pero may mga iba naman kasama mga kangiti. Pag minsan hindi natatapos yung gawain, syempre siya yung nandito, siya yung gumagawa mga kangiti. Kaya sobrang sipag ng Papa ni Kure. Kaya shoutout po sa inyo dyan. Sa Papa ni Kure. At pagpatuloy nyo lang po yung napaka sipag at napaka kabaitan nyo sa amin. Kaya hanga ako dyan mga kangiti. Kasi napaka sipag. So, ayun guys. Pumunta ako dito para daldalin kayo. Oh my God. Pumunta rin kayo dito para pakita ko sa inyo yung palayan. So, mga kangiti. Punta lang tayo dito. Dito pa, hanggang dito yung tanim nila na palay mga kangiti. Pakita ko sa inyo. Oh! Yun lang, di ako makadaan. Tsakak! Tsakak! Hanggang dito. Ayan o. Ayan. Ayan mga kangiti. Ganyan. Gandun. Gandun sa dulo. Di ba? Kita nyo kung gaano kalawak yung palayan nila Ken ng mga lolo. Oh. Napakalawak mga kangiti. So, ayun guys. Balik na tayo siguro sa bukid. Dinaldal ko lang talaga kayo dyan. Kung ano yung mga ginawa ko ngayong umaga, sinama ko lang kayo mga kangiti. Kaya yun. Tayo ay bibili na sa labas ng ating almusal. Hindi ko na natuloy yung jogging ko. Di ba, okay na lang ito mga kangiti. So, kunin ko lang yung tripod natin mga kangiti. Uy, nakakita na naman ako ng kulay pink, oh. Tingnan nyo guys. Ayun, oh. Ayan, oh. Pink. Snail. Pero dapat daw, sabi ni Ken, patayin yung mga yan eh. Kasi parang itlog siya ng snail na kinakain yung mga palay. Sobrang dami dito. Pero ang cute niya, tignan, para siyang lychee. Para siyang, ayan, oh. Tignan nyo. Ayan, oh. Ayan, yung pink. Ayan. Para siyang pagkain mga kangiti, pero ano siya, itlog siya. Ang cute niya tignan, para siyang lychee. So, tara mga kangiti, let's go. So mga kangiti,
Let's go sa Kubunuto kasi kunin ko na lang yung wallet ko. Uy, ang sarap dito humiga mga kangiti oh. Kunin ko lang yung wallet ko tapos natay sa taas. So yung mga kangiti, mupo lang ako saglit dito. Wala lang, ang sarap umupo dito. Ang ganda kasi ng view ko mga kangiti, ang ganda kasi ng palayan. Mas lalo pa itong gaganda pag umangat-angat na yung palay kasi ngayon bagong tanim pa lang pag medyo umusbong na siya. So, ayun. Sarap-sarap. Ang sarap dito magmuni-muni mga kangiti. Naririnig ko lang yung ingay ng ibon. Sobrang nakaka-refresh mga kangiti. Wala akong naririnig na ingay ng mga sasakyan. Ingay ng ibang tao. Wala. Ang ganda lang mga kangiti, nakaka-relax. Parang ang sarap na nga matulog dito. Ang sarap humiga dito guys, so ayan oh. Tapos dito tayo sa may, ang lilom natin dito sa may, ng nyog. Diba? Sarap dito pag may problema ka. Dito ka lang ka isip-isip, magpahangin. Diba? Ang ganda. Ang ganda mga kangiti. Huwag nandito kayo. Kaya sa mga kangiti natin dyan, mga kaman na gusto nyong pumunta dito, punta lang kayo mga kangiti. Welcome na welcome kayo dito sa Kubunuto. Pag gusto nyong pumasyal dito sa amin, di ba? Wait namin kayo. Baka gusto nyo kaming makasama kahit isang araw lang. Kasi gusto rin namin kayong makasama dyan, yung mga kangiti natin dyan, tsaka kaman na gustong pumunta dito sa bukid. Diba? Ang sarap kaya nung yung mga nanonood lang sa amin, tapos makikita namin kayo, diba? Tapos makakasama namin kayo. Ang sarap kaya sa feeling ng mga taong sumusuporta sa'yo. Tapos makakasama mo sila, makikita mo sila, makikwentuhan mo sila. Diba? Kaya, punta na kayo dyan guys. So, ayun mga kangiti. Tara na. Baka makatulog pa ako dito. Baka makatulog pa ako dito. Ang sarap dito pumesto mga kangiti. Tapos yung nyug pa, saktong-sakto para siyang nakaganon na upuan. Tapos ito yung sandalan. So yung mga kangiti, pagpasensya nyo na kung ganito lang yung mga vlog natin. Chika-chika ko lang kayo dyan. Medyo boring. Nakita ko lang sa inyo kung ano yung mga ginagawa namin dito ngayong umaga. Siguro hindi ko pa alam kung madadagdagan natin ito mamaya para medyo gumaganda. Hindi ko pa alam mga kangiti kung madadagdagan natin ito mamaya. Bahala na. Siguro mag-iisip na lang ako na pwede natin idagdag dito na para medyo humahaba itong vlog natin at medyo marami pa kayong mapanood sa atin mga kangiti. So, ayun guys, balik na tayo sa Kubunuto. At yung isa dito, may nagngangat-ngat na. Grabe mga kangiti, ang mga anakis na to. Sobrang titigas ng ulo, hindi sila na marunong sumunod. Nako. So, tara guys. Let's go. So yung mga kangiti, dito tayo dadaan sa may shortcut. Kasi dito papunta na doon sa Kubunuto. So, ayun, let's go mga kangiti. Grabe, pinagpawisan ako. Pinagpawisan tayo ng malala. Yung mga kangiti, may nakita ko dito. Pasukan. So, hindi pa kasi ako nakakapasok dito mga kangiti. So,
Try natin pumasok. Ayun, nung padaan pa ganun doon. Dito may mga ahas, mga kangiti eh. So, nakakatakot siya. Tingnan nyo. Ayan siya mga kangiti oh. Hindi pa ako nakakapasok papunta dun eh. Tignan natin kung saan yung labasan. So tara. Tara mga kangiti. Ah! Mama. Para pag nandito ko parang may mga crocodile or ahas talaga mga kangiti. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. O dahil sa ingay ng ano. Tabi-tabi po. Ang ganda dito mga kangiti pero nakakatakot siya. Kasi para kang nasa alam mo yun? Nasa liblib na forest. Yung feels niya mga kangiti, yung scenery niya dito sa loob na to. Pero first time ko na makapasok dito guys ah. Dito yung nakakatakot, yung mga ahas, yung mga parang buhay na lalabas, promise. Tara na mga kangiti, tatakot ako. Yung itsura, oh. Paano hindi magkakaroon ng mga ahas-as dyan, oh. 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 Itsura niyan. Oh. Ayan pa, may mga puno-puno. Ayan, oh. Oh. Diba? So dyan mga kangiti, may napansin talaga akong para kaas, kaya napatakbo ako. Tapos naalala ko nandun yung camera, kaya binalikan ko pa. Sayang hindi na video yung reaction ko dyan kasi nagmatay na yung camera mga kangiti eh. So mga kangiti, dito na tayo sa Kubunuto. Nag-isang ikot pa ako ng ano dito, ng jogging bago tayo mag-end ng ating vlog. At bago matapos tong umaga na to mga kangiti, para madagdagan pa yung pawis natin. Grabe oh, itsura ko dyan oh. Pero anyways guys, maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa vlog na ito. So mamaya na lang ulit pag nadugtungan natin siya. So let's go guys. Papahinga lang ako. Bibili lang din ako sa labas. Tapos yun, mamaya na lang ulit update ko kayo. Let's go. Grabe, ang sarap pagpawisan. Oh.